Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Mahalin at Kalingain Nating Mga Bata o Makabata program na magsisilbing one-stop system para sa pagre-report at pag-aksyon sa pang-aabuso sa mga kabataan. Narito ang report ni Rose Babiara. Inaprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatatag ng one-stop system para sa reporting ng mga insidente ng paglabag sa karapatan ng mga bata. Sa bisa ng Executive Order No. 79, iniutos ng Pangulo ang pagtatatag ng Mahalin at Kalingain ng Mga Bata o Makabata Program at ang pag-institutionalize ng Makabata Helpline 1383. Pangungunahan ito ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na layong matutukan at matugunan ang mga isyu na may kinalaman sa mga batang nangangailangan ng espesyal na proteksyon. Kabilang sa mga tungkulin nila ay ang pagdudulog, rescue and relief, rehabilitation at reintegration para sa mga menor de edad na walang kakayanang ipagtanggol ang sarili. Inatasan din ng mga kaukulang ahensya na magtalaga ng kanya-kanyang makabata coordinators, focal persons at child protection officers habang pinabubuo rin ang Makabata Handbook. Kabilang na ang itatatag ng Makabata Helpline 1383 para magamit sa programa sa 24 oras. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bukas na ang pintuan ng Malacanang Palace para sa publiko na nais na magsimbang gabi. Bukod dito, maaari ring mamasyal ang publiko habang ine-enjoy ang libreng carnival rides at pagkain sa loob ng palasyo. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Pintuan nito para sa Misa de Gallo o Simbang Gabi. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, bukas na sa publiko ang Palace Ground para sa Misa de Gallo mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 5 ng umaga mula December 16 hanggang 24. Habang maaari din na mamasyal ang pamilya at publiko at silayan ng Christmas displays habang ine-enjoy ng mga bata ang libreng carnival rides, libreng kakanin at libreng hot chocolates at iba pa mula alas 6 hanggang alas 11 ng gabi ng December 16 hanggang 23. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, nais niyang ma-enjoy ng bawat Pilipino ang Pasko sa kabila ng sunod-sunod na bagyo na tumama at nanalasa sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatanggap naman ng serbisyo at pagsuporta mula sa Department of Trade and Industry o DTI ang 27,000 mga micro, small and medium-sized enterprises ngayong 2024. Ayon sa DTI, malaking tulong ang kanilang ibinigay na assistance para sa pag-unlad ng mga negosyo sa Pilipinas. Narito ang report ni Millie Borja. Umabot na sa 27,000 micro, small and medium-sized enterprises ang nabigyan ng assistance ng Department of Trade and Industry sa Bicol Region mula Enero hanggang Disyembre ng 2024. Sa isang media appreciation event, sinabi ni DTI 5 Regional Director Dean Donabol na ang naturang serbisyo ay nakatulong sa mga MSME na mapalago at mapaunlad pa ang kanilang mga negosyo. Kabilang sa mga naibigay na suporta ng DTI ay ang coaching, training, pagde-develop ng entrepreneurial skills at ang tamang pag-facilitate ng financing at iba pang serbisyo. Sa ilalim ng MSME Development Program, napanatili ng mga ito ang 91 negosyo centers sa Bicol. Nakapag-register din sila ng 36,002 na business names at 4,409 na barangay micro-business enterprises.
Dagdag paninabol, ilang aktibidad din ang ginawa ng DTI locally at internationally para makalikom ng total sales figure na 390 million pesos. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dahil sa lumalaganap na paggamit ng mga peking person with disability ID, bubuo na ng isang unified ID system ang DSWD upang mamberipika ang mga ID sa mga establishmento sa bansa. Narito ang report ni Arnold Herrera. Lilikha ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng isang unified ID system upang makiisa sa kampanya ng pamahalaan na labanan ang paggamit ng mga peking person with disability ID cards. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, napagkasunduan sa isang diskusyon kasama ang mga stakeholder ang paglikha ng Unified ID System na isang web-based portal na magagamit ng mga negosyante sa real-time updating at ID verification. Una nang nagsagawa ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng kampanya laban sa mga gumagamit at nagbebenta ng peking IDs. Batay din sa BIR, umabot na ng halos 88 billion pesos ang nawalang revenue dahil umano sa ganitong scheme. Kabilang kasi sa benepisyo ng PWD ID ang 20% discount at exemption sa value-added tax sa ilang mga produkto at serbisyo. Panawagan naman ng DSWD sa publiko na i-report ang mga ganitong insidente sa National Council on Disability Affairs o iba pang ahensya ng pamahalaan. Sinabi ng BIR na mas naging accessible ang pagbebenta ng peking PWD ID dahil pwede na rin itong makuha sa mga online marketplace. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nais namang palakasin ng Department of Agriculture o DA at ng Department of Trade and Industry o DTI ang pag-e-export ng mga pangunahing produktong pang-agrikultura ng bansa. Ito ay naglalayong pataasin pa ang kita ng mga manggagawa sa sektor at mas makilala ang ating mga produkto sa pandaigdigang merkado. Ang iba pang detalye alamin sa report na ito. Target ng Department of Agriculture o DA at ng Department of Trade and Industry o DTI na palakasin pa ang pag-export ng mga pangunahing agricultural products ng bansa. Ito ay gaya ng saging, mangga, seaweed at maging ang mga high-value crops tulad ng kape at ng kakao. Sa nilagdaang Memorandum of Agreement o MOA ng dalawang ahensya, layo nitong pataasin ang kita ng mga manggagawa sa sektor at mas palakasin pa ang posisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Bilang bahagi ng kolaborasyon, magtatatag naman ang DA ng Agri-Export Help Desk upang tugunan ng mga suliraning may kaugnayan sa agri-exportation. Habang bubuo rin ng isang Commodity Council na siyang tututok sa pagpapanatili ng koordinasyon sa pagitan ng gobyerno at ng mga pribadong sektor. Samantala, Setyembre naman ngayong taon, umabot ang kabuuang kita ng Pilipinas sa mahigit $490 million mula sa mga produktong ine-export ng bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli namang nagpakitang gilas ang Pilipinas sa larangan ng teknolohiya at pagsasaliksik pagdating sa textile industry. Ito ay matapos makasungkit ng 3 parangal ang mga delegado ng bansa sa katatapos lang na 2024 Seoul International Invention Fair o SIIF na ginanap sa South Korea. Narito ang report ni James Galange. Nag-uwi ng karangalan ng mga delegado ng Pilipinas mula sa Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute o DOST-PTRI sa katatapos lang na 2024 Seoul International Invention na ginanap sa South Korea, kung saan nakuha ni Gabriel Nicolo de Guzman ang gintong medalya para sa kanyang imbensyon na covered security yarns and markings for anti-counterfeiting applications, habang nauwi naman ni Marie Antoinette Berses ang bronze medal para sa kanyang bamboo textile fiber technology. Dagdag pa rito ang pagkilala sa DOST-PTRI bilang Best Inventor Award na iginawa ng top courage law firm ng Saudi Arabia. Ayon sa kagawaran, ipinapakita raw nito ang kanilang dedikasyon na mapaunlad pa ang industriya ng tela sa bansa at pinatutunayan ang potensyal ng galing at talino ng mga Pinoy na magtagumpay sa pandaigdigang entablado. Ang Seoul International Invention Fair o SIIF ay isang taunang competition sa South Korea para itanghal ang mga natatanging imbensyon mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, magkakaroon naman ng dagdag sahod para sa mga domestic workers at minimum wage earners sa rehiyon ng Caraga. Ayon yan sa Department of Labor and Employment o DOLE, tinatayang nasa 60,000 ng mga manggagawa at 32,000 ng mga kasambahay ang mabebenepisyuhan ng naturang dagdag sahod. Narito ang report ni Dustin Bayog. Aprobado na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Caraga ang 50 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga pribadong manggagawa sa rehiyon. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, epektibo sa susunod na buwan ang dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Dagdag ng DOLE ibibigay sa dalawang tranches ang dagdag sahod. Kusad mula sa 385 pesos ay magiging 415 pesos na ang arawang sahod sa Enero, habang magiging 435 pesos ito pagdating ng Mayo. Samantala, inoprobahan din ng RTWPB ang 1,000 na aumento para sa sahod ng mga kasambahay sa rehiyon para maging 6,000 ang kanilang minimum na sahod. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. 3 titulo ang nasungkit ng University of the East o UE para sa UAAP Season 87 Judo Competition. Nakuha ng UE ang kampyonato sa women's, boys at girls category. Para sa balitang sports, ihatid yan ni Millie Borja. Muling pinatunayan ng University of the East ang kanilang dominasyon sa UAAP Season 87 Judo Competition matapos nitong makuha ang 3 titulo sa Ninoy Aquino Stadium sa Malate, Manila. Pinangunahan ng MVP na si Lea Jan Lopez ang women's team ng UE para makuha ang kanilang ika-4 na sunod na title matapos makapagtala ng 40 points sa 4 na gold, 3 silver at 3 bronze medals. Dinumina rin ng UE ang high school division kung saan nakuha ng kanilang boys team ang kauna-unahan nitong titulo matapos malamangan ng University of Santo Tomas with just 1 gold, habang back-to-back titles naman ang nakuha ng UE sa girls category with 45 points na sinundan ng UST with 31 at Lasal Zobel with 10. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. 50th MMFF Parade of Stars, kasado na sa December 21. Ruta ng parada sa Maynila, alamin. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Kasado na sa December 21 ang kabang-abang at anilay mas pinabongga na Parade of Stars ng 50th Metro Manila Film Festival. At kaugnay niyan, inilabas na ng Metropolitan Manila Development Authority ang 12 kilometrong ruta ng parada kung saan dadaan ang mga bida ng 10 pelikulang kalahok sa MMFF sakay ng mga engranding karosa. Sa anunsyo ng MMDA, sisimulan ito sa ganap na 2:00 ng hapon sa Kartilya ng Katipunan at magtatapos sa Manila Central Post Office. Kaya naman kung wala niyang mahalagang lakad sa madaraan ng lugar, ay hinihigayat ng ahensya ang mga motorista na iwasan muna ang mga apektadong ruta upang hindi maabala. Nagpaabiso rin ng MMDA na magpapatupad sila ng stop-and-go scheme at pansamantalang isasara sa trapiko ang ilang linya sa mga naturang lansangan simula 12:00 ng tanghali sa December 21. Sa taong ito, ang 10 MMFF entries ay binubuo ng Strange Frequencies Taiwan Killer Hospital, Isang Himala, My Future You, Hold Me Close, and The Breadwinner Is, Espantajo, Uninvited, The Kingdom, Topak, at Green Bones na mapapanood simula sa araw ng Pasko. Habang sa December 27 naman, nakatakdang ganapin ang Gabi ng Parangal. At yan na po ang mga balitang pampa-feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.